Ang tunay na kahulugan ng kalayaan ay hindi upang gawin ang gusto natin, kundi ang malayang gustuhin at sundan ang kalooban ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Pagkatapos nito, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon sa paligid. Nangangaral siya at nagtuturo ng magandang balita tungkol sa kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at sa kanilang mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya'y 7 demonyo ang pinalayas. Si Juana na asawa ni Kusa, nakatiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Tinustusan ng mga ito mula sa sarili nilang ari-arian ang mga pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay followers. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang videong ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan po ng Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Maraming salamat sa ating mga subscribers at supporters ng Word of the Day. Sa pamamagitan ng inyong tulong at suporta ay naitataguyod natin ang ating online mission and media evangelization. Pagpalain po kayo ng poong may kapal. Mga kapatid, lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng kalayaan. At gusto ng Diyos palayain tayong lahat. Para saan? Hindi para gawin ko ano yung gusto lang natin, kundi upang malaya natin gustuhin na tumupad sa kanyang kalooban. Narinig natin sa ating gospel ngayong araw na ito ang pagsunod kay Jesus ng maraming tao, ng kanyang mga alagad, at binanggit sa ating gospel na mayroong mga kababaihan na naging disipulo rin si Jesus. At napakahalaga ng binabanggit na ito sa Ebanghelyo ni San Lucas dahil ito nagpapakita na ang pagsunod kay Jesus ay para sa lahat. Dahil sa konteksto ng mga Hudyo, ang patriarchal situation na kung saan lalaki lang ang may boses, ang may mukha sa lipunan, at walang karapatan ang mga kababaihan, ganun din, lalo na ang may mga sakit at may mga karamdaman. Kaya nga, sila ay mga pinagaling ni Jesus. Makikita natin na lahat ng pinagaling ni Jesus ay gustong sumunod kay Jesus. It means, yung pagpapagaling ng Panginoon ay upang tayo ay dalhin niya sa pagsunod sa Kanya. Ang pagpapagaling na ito ay pagpapalaya. Pagpapalaya sa mga karamdaman, sa mga sakit, o maging dun sa mga inaalihan na masasamang espiritu. Kaya nga binanggit dito ang pangalan ng 3 kababaihan, si Maria Magdalena, na sinasabing pinalayas sa kanya ang maraming masamang espiritu. Sumunod din sa kanya si Susana at si Juana. Ito yung mga kababaihan na tila ba sila'y mga walang boses, walang tinig, pero ibinigay nila ang kanilang buhay para kay Jesus. Mula nang sila'y palayain ni Jesus sa anumang karamdaman o masamang espiritong sumisiil sa kanila. Yung experience of freedom. Pinalaya sila, unang-una, sa patriarchal system. Hindi lang mga lalaki at mga walang sakit ang pwedeng sumunod kay Jesus. Pinalaya ni Jesus ang mga ito at hinayaang sila'y sumunod sa Kanya. It's liberation, it's freeing dahil napakahalaga na malaya tayong sumunod kay Jesus at bawat isa, ang lahat, sinners and saints,
ay inaanyayahang sumunod kay Jesus. Kaya nga, itong mga ito, pinalaya na sila sa mga sakit, karamdaman at sama-samang espiritu. At pinalaya pa sila ni Jesus mula sa isang sistemang nagbibigay ng maling pangunawa tungkol sa kababaihan, tungkol sa mga may sakit at karamdaman. Binabasag ni Jesus ang sistemang ito ng patriarka. Sa halip, binibigyang pagkakataon ang lahat na sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ito yung kahulugan ng kalayaan. Bakit gusto tayong palayain ni Jesus mula sa lahat ng bagay na sumisikil at sumisil sa atin para malaya tayong sumunod sa Kanya? And this is the real meaning of freedom. Ang kalayaan ay hindi para gawin lang kung ano yung gusto natin. Pagbigyan yung layaw natin o yung luho natin. That is not freedom. The real meaning of freedom is it leads us to following Jesus. Dadalhin tayo papalapit sa Diyos. Kapag ang kalayaan natin, ginamit natin sa paglayo sa Diyos, that's a misuse of freedom or abuse of freedom. Matuto tayo sa sinasabi ng ating ebanghelyo ngayon. Ang mga taong nabanggit sa gospel, pinalaya ni Jesus for them to follow Him. At narinig natin sa gospel, sila naging benefactors of Jesus community. Sila ang tumustos, no, sa mga pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Because remember, iniwanan ng mga alagad ni Jesus ang kanilang trabaho, ang kanilang pamilya nang sila'y sumunod kay Jesus. And these women na pinalaya ni Jesus, tinulungan ni Jesus, ang nagsilbing benefactors na tumustos sa kanilang pangangailangan. Mga kapatid, sa pagsunod kay Jesus, may kanya-kanyang pamamaraan. Tulad ng ginagawa ninyong pagsuporta sa Word of the Day, isang paraan para tumugon sa panawagan ni Jesus na sumunod sa Kanya. Kung kami na mga pari ay sumunod din kay Jesus, tayong lahat, ang bawat isa, sa kanya-kanyang kalagayan, sa kanya-kanyang sitwasyon, sa kanya-kanyang kakayahan, ay inaanyayahan na malayang tumugon at sumunod sa tawag ni Jesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa pagkakataon na makatugon sa iyong panawagan ng pagsunod sa iyong mga yapak. Tulungan mo po kami, gabayan mo po kami, at ituro mo sa amin ang landas ayon sa aming kakayanan upang kami makasunod sa iyong tawag. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. In the morning light, feeling a bit unsure, but God's word of the day, it's the perfect cure. In simple blessings, our hope will never end. Hold on to His words like a helping hand.